A few moments later. Hello guys, good morning and welcome back to our channel again. Ayan, makakapag-vlog ako ngayon kasi tulog pa silang tatlo and andito ako sa isang kwarto kung nasaan yung computer ni Harold. Ayan, today is May 13, time check, 9:26 a.m. Ayan, 9:26 na guys, pero tulog pa din si Hailey. So hopefully humaba pa yung tulog niya. Si Riley napatulog ko yan, kami dalawang unang nagising. And umuulan sa labas guys. Ayan, kita ko nabasa agad yung ano namin yung glass door namin dyan sa balcony. Tapos nabasa yung mga tsinelas na namin kasi nag-iwan kami ng outside sleepers dyan. So ayun, umuulan. Naku, parang umiiyak si Riley kung kailan ako nagsimula mag-vlog. Ayan. Me time ko ngayon. Peace and quiet, guys. So, gusto kong i-organize yung mga gamit pa ditong mga kalat namin. May ilang boxes pa ako dapat i-organize. So, andito yan sa lapag. And andito yung isang malaking box from IKEA. So, kailangan ko i-organize yan habang tulog pa si Hailey. Ayan, nakapagkape na ako and then kinain ko lang yung leftover na french fries namin kagabi kasi bumili na midnight snack si Harold. Pumunta siya ng Wendy's. So, meron pa nga ako natirang burger eh. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Ayan. And hinahanap ko din ngayong umaga yung remote guys. Nawawala si Hailey. Siya lagi ang may hawak ng remote. Hindi ko alam saan niya naipatong. So, kagabi, nung hinahanap ko, sabi ko, naku po, ito na po. Ito na yung era na hindi mo siya matatanong at hindi siya makakasagot ng maayos kung saan niya nailapag yung remote. So, chinek ko na sa sala, dun sa playroom niya, ditong kwarto, sa ilalim ng couch, wala. Si Harold, meron siyang, parang meron siyang app ng remote sa phone niya. So, na-access niya yun. Na-open niya yung TV, nalilipat niya yung channel, yung volume, ganyan-ganyan. So, nakapanood kagabi using his phone. Pero, nung kinuha niya yung cellphone ko, sabi niya, try niyang i-download sa phone ko para pag nasa work siya, magamit ko pa din. Hindi nag-work. So, kailangan, isa lang daw yata, isang cellphone lang, makaka-access dun sa, sa app yata. So, ayun, kailangan naming hanapin yung remote. Ayan, first time yan nawala yung remote. Ayun, and ano bang update natin guys? Ang last vlog ko or kailan ba ako last nag-vlog? Nung Sunday, nung nagpunta din yata kami sa IKEA. Ayun. O hindi, nag-ano kami. After the IKEA, nag-appointment pa kami kay Riley, yung second appointment namin sa BC Children's Hospital. Hindi ko nadala tong camera pero meron yata ako konting clip sa Meta Ray-Ban ko. So, try ko na isingit-singit yun. Yan. And kahapon, finally, dumating na din yung technician ng building guys at nilagay na nila yung handle ng fridge namin kasi 2 weeks yata. 2 weeks na yata kami dito. Yan, hindi pa rin nakakabit. Nung nag-walk through kami nitong unit, napansin namin na wala ngang handle yung fridge. Yung sa
pinaka-first, tawag ito, pinakataas, doon sa pinakataas, and then sa baba, yung sa freezer. So, sinabi ko sa building manager. So, kahapon lang sila nagpunta dito para i-install nga. And then, mamaya, babalik pa ulit yung technician or yung maintenance ng building para ikabit naman yung isang bulb. Kasi wala ring bulb yung dito sa may kitchen. Missing. So, ayun, dadating daw mamaya, tatawagan na lang siguro ako ng building manager. And nagpa-request din kami ng RFID. Ang tawag nila dito is, iba yung tawag nila dito guys eh. Pero yung kapitbahay naming Pilipino na nakakausap ni Harold and friendship na sila, sabi niya, mag-request nga kami ng RFID para dun sa parkade. Para mas mabilis daw mabuksan yung gate. Dalawa kasi yung gate guys pagpasok sa parkade. And ngayon, ang ginagamit nga ni Harold, yung cellphone niya. So, kailangan naka-wifi siya. And naka-on din yata yung Bluetooth para ma-access din yung gate. Medyo high-tech yung dito guys. Security. Saka yung intercom. Unlike dun sa kabila. Ayun, meron namang wifi dito sa parkade guys, and then sa building kasi binigay sa amin yung password. So nung nag-walkthrough din kami, nilagin nung building manager sa phone namin, parehas ni Harold yung password ng building para meron din kami sa parkade na wifi kasi nga kailangan yun para ma-open yung gates kapag lalabas and papasok ka. Kung sa atin RFID ang tawag nila tag, ewan ko, yun. So, parang card nga siya. Parang yung RFID sa Pilipinas, guys, na ipapakita or igagana mo lang yata doon sa dashboard mo or sa may windshield. Sa dashboard mo para mag-open na din yung gate. Yan, mas gusto ni Harold yun. Kasi ang na-experience nga niya sa gate, medyo mabagal. Minsan magbukas. Kasi nga, kunin pa niya yung cellphone niya. Tapos, yun, connect sa wifi and then may pipindutin siya doon sa app para mag-open nga yung gate, something like that. Ano pa yung boses ko ba? Parang nag-iba na naman yung boses ko kasi nahawa na kami ng sipon kay Harold. Ako nagsimula nung parang Sunday ng gabi. Si Harold Friday, nagkasipon na yan eh. Tapos hiwalay na siya sa amin matulog. Sa couch siya natulog ng 2 nights. Si Hailey, ang bilis na hawa, parang wala pang 1 hour. Tumutulo na yung sipon niya, guys. So, tas ako next. Then si Riley, good thing hindi naman. Ayan. Hopefully mawala. Sa umaga lang naman ako parang sinisip na sa all throughout the day. Wala naman. And ang unang naging symptoms ko, nagka-sore throat ako. Parang sumakit yung lalamunan ko. Tapos, the next day, nawala naman siya. Tapos, ayun nga, sipon naman. Ay nako, kasi nga, guys, ang weather pa rin namin dito, pabago-bago. Iinit, tapos uulan. Ayan, gaganda yung weather namin, magsasani, magta 20 plus degrees, and then ngayon, magbebelo na naman siya, magte 10 degrees, 11, tapos ngayon, gloomy, windy, tapos raining pa. So, alam niyo na guys, ang weather ng Vancouver, di ba? Ang i-update ko nga sa inyo guys, ito talagang sobrang saya namin kahapon. Dapat talaga magbablog ako pero hindi ko nga nagawa dahil ang busy din dito. Tapos nagpahinga lang kami nila Hailey. Kasi ang aga ko rin nagising kahapon, mga 5:30 yun. Pag ganyang maaga ako nagigising guys, inaantok ako bandang 11 or 12 noon. So nagnap kami ng mga bata kahapon bago umalis si Harold papunta ng work. So ayun, nung nasa work na si Harold kahapon, nag-message siya sa akin, siguro mga 3 or 4 p.m. yun. Nag-send siya ng screenshot sa messenger. Tapos pagkita ko, nagulat ako. Tuwa na ako kasi invitation for citizenship oath taking na siya, guys. So, yes. Ayun si Riley. So, finally, guys, magsi-citizenship oath taking na si Harold. Ayan, magiging Canadian citizen na rin siya. Yung pinagdadasal namin at hinihintay namin ang matagal na dumating na. So, ayan, wait lang guys. Check ko muna si Riley. Bago ko ayan, mabalik tayo guys. Check ko si Riley. Tulog pa din. Minsan may mga ganun siyang ingay. Pero babalik siya ng tulog. So, okay pa naman. And tulog pa si Hailey.
Mararamdaman ko naman na bubukas yung pintuan or magmamami na yan, hanapin ako kapag nagising na si Hailey. So, ayun nga guys. So, nag-send si Harold ng picture ang nakalagay, Virtual Citizenship Ceremony Invitation. So, sabi niya, i-check ko yung email niya dito sa computer para tignan yung mga details. So, tuwan-tuwa kami. Pero before that, meron pa kaming pinagdaanan about dyan sa application ng kanyang citizenship. Pero baka ikwento ko na lang yan sa next vlog. For now, ayan, sobrang saya namin and thank you Lord talaga at ayan na, malapit talagang, ito na talaga magiging Canadian citizen na rin si Harold. And lahat na kami guys, Canadian citizen. So, plano namin, sabay na talaga si Harold and si Riley na mag-apply ng passport. So, sabay na rin sila magpapapicture for passport. Kasi kaka 2 months lang ni Riley, di ba? Ayun na, umiyak ulit. Teka, tingnan natin. Pag tumigil si Riley umiyak, makakatulog yan. Ayan. Pero pag nagtuloy-tuloy yung iyak, guys, ay gising na yan. Kaya minsan kasi binibigyan ko ng pacifier eh, magsi-self-soothe. Or minsan, yan, self-soothe nga siya. Makakatulog. Ayan, tulog ulit. Napuputol yung kwento ko. So, ayun nga guys. Yung pinagdadasal namin matagal na, ayun na. Nag-apply si Harold ng kanyang Canadian citizenship nga noong September 8 last year. Tapos ngayon lang siya na-email for the oath taking. So, medyo nag-take time din yung process. Pero that's okay. Perfect timing din yan. Kasi nga, waiting pa kami kay Riley nga mag 2 months para makapagpa-picture siya for passport. So, ayun. And, nag-request ako guys na mag-in-person oath taking si Harold. So, nag-reply ako dun sa email nila na nag-request for in-person. So, ngayon, waiting ulit kami na mag-respond sila para ma-schedule kami for in-person. Yung virtual oath taking kasi ni Harold, ang date is June 12. I don't know kung kailan mai-schedule si Harold for in-person naman. Yan, sabi ko, sinadjust ko talaga kay Harold na mag-request tayo ng in-person para lahat tayo kasama doon sa doon sa oath taking mo, makapunta tayo sa downtown, tapos ma-film mo naman yung pag-oath taking mo. Kasi nung time ko nga guys, Zoom lang ako. Hindi ko na alam or hindi ko na masyadong napansin kung pwede rin ako mag-request ng in-person kasi that was 2023 pa ng December. So ngayon, binasa ko talaga. Ayun na. Kaya, ayun guys, i-check na lang ni Harold yung email niya araw-araw para makita din niya kung mag-reply na mag-reply na sila para dun sa schedule niya ng in-person oath taking. So, ayan, abangan nyo guys yung iba-vlog namin yan. Isa yan sa mga milestone ng pamilya guys. So, napaka-excited ni Harold. Gusto na niyang tumapak na naman ng US at pumasyal. Sabi ko, hinay-hinay muna. At syempre, ang dami pang issue sa US, diba? Unahin muna natin yan. Pero syempre, nagjo-joke lang naman siya. So, tuwang-tuwa, diba? After 3 years niya as PR dito sa Canada, mabilis siyang naging Canadian citizen kesa sa akin. Kasi ako, 2016 pa ako nandito as temporary foreign worker. Naging citizen ako guys, December of 2023. So, ilang taon din yun, di ba? Kasi kailangan PR ka muna. 2018 ako naging PR eh. 2019, 2021, 2022, 23. Oh, so far. Parang after 5 years pa ako nakapag-apply ng citizenship ko. So, ang swerte ni Harold. Ayan. Magliligpit muna ako dito habang tulog pa sila guys. 9:40 na. Oh, magte-10 na. Tulog pa. Kasi kasuhin ko muna si Riley. Umiiyak na. Mukhang gising na talaga. Okay, see you guys later. 1 eternity later. What do you say? Hi guys. One more time. Hi guys. Ay, grabe yung buhok ko. Walang ayos oh. Bababa kami guys. Kuha kami ng package. Papakita ko sa inyo kung paano kami kumuha dun sa Smart Lock. First time yun. So, let's go. Going down. Kasama ang 2 bagets. Ito tayo sa 1. Hailey. Oh, don't press anything, okay? Yan. Wala na ako na-expect na order and wala rin naman daw in-order si Harold.
Ang naisip ko, yung friend ko na nagbigay ng gift kay Hailey. So, check natin. Okay, quiet naman si Riley. Punta tayo ng mail room. Ayan, ito guys. Ito yung smart lock. Nakakuha na si Harold dito nung isang gabi. It's my turn now. So, ayan. Kasi nag-notif na sa akin. No, Hailey, wag yan. Nag-notif na sa akin. Yan. Merong code and QR code. So, let's see. English. Collect. Key in the... Wait, Hailey. Hailey, wait. No, not yet. QR code. Saan yun? Dito? Key in or scan. Let's see. Tama ba? Scan. Oh, ayun. There you go. Hailey, come here. Let's get their package. Ah, that's not. Oh, it's only... Oh, the car tag. Okay, I got it. So, how do I close that one? Oh, log out. Let's go. Log out. Okay, we're done. Akala ko yung package na ni Hailey, yung RFID pala namin. So, na yun, nilagay dito ng building manager. Ah, okay.